Magandang araw mga bata! Ako, si Teacher Badge, ang inyong bibong guro sa mundo ng mga numero. Handa na ba kayong mamangha sa mahikang hatid ng matematika? Para sa ating leksyon ngayong araw, samahan niyo akong mag-field trip sa bukid, kung saan magbibilang tayo ng mga prutas. Tara na! Parang ang bigat-bigat naman itong dala kong bayong, mga bata. Gusto niyo bang malaman kung anong nasa loob nito? Pero bago ko ipakita ang nasa loob ng aking bayong, marunong na ba kayong bumilang? Halina't subukan natin gamit ang ating mga daliri. Sabayan niyo ako magbilang, mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10! Magaling! Ngayon ay handa na kayong magbilang ng mga prutas na nasa loob ng bayong. Ang unang prutas natin ay avocado. Sabayan niyo ako magbilang, mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Mayroon tayong 12 avocado, mga bata. Magbibilang pa tayo, mga bata. Aba, may atis pa sa loob ng aking bayong. Kumakain ba kayo ng atis? Sa ibang bansa, ang tawag dito ay sugar apple o custard apple. Mayroon itong calcium na maganda para sa ating mga buto at vitamin C para lumakas ang ating resistensya laban sa sakit tulad ng COVID-19. Bilangin natin ang atis, mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, at 18. Ang daming atis, mga bata. Mayroon tayong 18 atis. Mukhang nag-e-enjoy kayo sa pagbibilang, mga bata. Tara, magbilang naman tayo ng mansanas. Ilang mansanas ang inyong nakikita, mga bata? Tara, sabayan ninyo ako sa pagbibilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Ang daming mga mansanas, mga bata. Mayroon tayong 20 mansanas. Ang magbilang ay kay dali, sundan mo ang aking daliri. Mga bata ay magbilang sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
apat, 15, 16, 17, 18, 19, at 20. Ang pagbilang ay kay dali, sa math, ika'y magwawagi. Mga bata, magbilang uli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima,
labing-anim, labing-pito, labing-walo, labing-siyam, at 20. Ang pagbilang ay kay dali, sa math, ika'y magwawagi. Sa math, ika'y magwawagi. Ay, nakakapagod naman mag-ikot sa bukid ng buong araw. Sa kabilang banda, sulit naman ito dahil sinamahan niyo ako sa aking paglalakbay at natuto na naman kayo ng bagong kaalaman sa ating aralin. Laging tandaan na kailangan nating alagaan ang ating mga bukid dahil ito ang nagbibigay sa atin ng maraming bagay tulad ng bigas, mga masustansyang gulay at prutas. Magaling na kayo magbilang mga bata. Kaya naman, sa susunod nating aralin, bumalik na tayo sa ating silid-aralan. Let's go! Nung unang panahon, gumagamit ang tao ng iba't ibang mga bagay para mailarawan ang mga bilang. Gumagamit noon ng mga likas na yaman tulad ng mga bato o kaya naman mga kahoy. Sa araling ito, matututo kayo mailarawan at maipakita ang mga bilang mula 0 hanggang 1,000 o 1,000 sa tulong ng iba't ibang mga bagay. Para sa ating gawaing pagkatuto bilang isa, alamin ang katumbas na bilang ng mga sumusunod. Isulat ang tamang sagot sa inyong papel. Para sa unang bilang, ilan ang katumbas na bilang ng larawang ito? Kung ang sagot mo ay 10, magaling! Tama ang sagot mo. Ang 10 tigi-isa ay katumbas ng isa na 10 o 10. Para sa ikalawang bilang, ilan ang katumbas na bilang ng larawang ito? Kung ang sagot mo ay 1,000, tama ka! Mahusay! Ang 10 tagsasandaan naman ay may katumbas na 1,000 o 1,000. Para naman sa ikatlong bilang, ilan ang katumbas na bilang ng larawang ito? Kung ang sagot mo ay 100, tama ka na naman! Mahusay! Kung may 10 tagsa-10 tayo, katumbas ito ng 100 o 100. Ang pagbibilang ay mahalaga, kaya dapat matutuhan niyo ito mga bata. Maaari tayong magbilang ng isahan tulad ng pagbibilang natin ng mga prutas kanina, o sa paraang grupo tulad ng 10 at 100. Ang tawag dito ay pangkatang pagbibilang. Gusto niyo bang matutuhan kung paano magbilang gamit ang pangkatang pagbibilang? Ginagamit ang Base 10 Blocks Approach upang maipakita at makilala ang mga bilang mula 100 hanggang 1,000 sa pamamagitan ng paggamit ng flats, longs, at ones. Ano nga ba ang flats, longs, at ones? Ang flats ay may katumbas na bilang na sandaanan o hundreds. Ang longs naman ay may katumbas na bilang na sampuan o tens. At ang ones naman ay isahang bilang. Mas madali magbilang ng malalaking numero mula 101 hanggang 1,000 kung gagamitin natin ang flats, longs, at ones. Para sa ating susunod na gawain, subukan natin magbilang gamit ang Base 10 Blocks Approach. Unang bilang. Ang bawat ones ay may katumbas na isahang bilang. Ilan kaya ang katumbas na bilang ng larawan? Halina't bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Para sa ikalawang bilang, ilan kaya ang katumbas na bilang ng larawan? Sabay-sabay nating bilangin. 10, 20,
20, 30, at 40. 40. Para sa ikatlong bilang, ang bawat flats ay may katumbas na 100 bilang. Ilan kaya ang katumbas na bilang ng larawan? Tara na't bilangin natin. 100, 200, 300, 400. Ito ay may kabuuang bilang na 400. Sa pagbibilang, maaaring magsama-sama ang flats, longs, at ones upang mas magpakita ng bilang. Para sa ika-4 na bilang, kaya mo bang bilangin ang nasa larawan? Samahan niyo akong magbilang. 100, 20, 1. Sa kabuuan, ito ay may bilang na 121. Mahusay! Tara't pagyamanin pa natin ang ating kaisipan sa pagbibilang. Gamit ang inyong kaalaman sa pagbibilang, hanapin ang katumbas na bilang ng mga sumusunod na larawan. Pero bago ang ating gawain, laging isaisip ang mga katumbas na bilang ng flats, longs, and ones. Para sa ating susunod na gawain, kunin ang inyong lapis at papel. Isulat sapat lang ang tama kung ang isinasaad sa larawan ay angkop na bilang. Isulat naman ang mali kung hindi angkop. Para sa unang larawan, ito ba ay may kabuuang bilang na 301? Tama o mali? Ang sagot ay mali. Dahil ang larawang ito ay may katumbas na bilang na 300. Para sa ikalawang larawan, ito ba ay may kabuuang bilang na 302? Tama o mali? Ang sagot ay mali. Ang larawang ito ay may kabuuang bilang na 311. Para sa ikatlong larawan, ito ba ay may kabuuang bilang na 320? Tama o mali? Ang sagot ay tama. Ang larawang ito ay may kabuuang bilang na 320. Ika-4 na larawan. Ito ba ay may kabuuang bilang na 310? Tama o mali? Ang sagot ay tama. Ang larawang ito ay may kabuuang bilang na 310. Ika-5 larawan. Ito ba ay may kabuuang bilang na 312? Tama o mali? Ang sagot ay mali. Ang larawang ito ay may kabuuang bilang na 302. Ang pagpapractice para makuha ang tamang bilang gamit ang Base 10 Blocks Approach ay mahalaga. Binabati kita kung alam mo na ang konsepto ng pagbibilang gamit ang Base 10 Blocks Approach. Kung ikaw naman ay nahihirapan, huwag kang mag-alala dahil marami pa tayong pagsasanay. Alam kong makukuha mo rin ang ating aralin. Ngayon naman, masusubukin pa natin ang inyong galing sa pagbibilang. Gamit pa rin ang inyong lapis at papel. Bibigyan ko kayo ng 15 segundo para piliin ang tamang sagot. Panuto. Hanapin ang katumbas na bilang ng larawan. Para sa unang bilang, ilan ang katumbas ng nasa larawan? A. 311. B. 412. O C. 207. Para sa unang bilang,
Ang tamang sagot ay letrang A, 311. Sa kabuuan, ito ay kumakatawan sa bilang na 311. Para sa ikalawang bilang, ilan ang katumbas na bilang ng nasa larawan? A, 331, B, 125, o C, 311. Para sa ikalawang bilang, kung ang sagot mo ay letrang B, tama ka! Ito ay kumakatawan sa bilang na 125. Para sa ikatlong bilang, ilan ang katumbas na bilang ng nasa larawan? A, 331, B, 412, o C, 207. Para sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay letrang C, 207. Para sa ikaapat na bilang, ilan ang katumbas na bilang ng nasa larawan? A, 331, B, 412, o C, 207. Para sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay letrang B, 412. Para sa ikalimang bilang, ilan ang katumbas na bilang ng nasa larawan? A, 331, B, 125, o C, 311. Para sa ikalimang bilang, ang tamang sagot ay letrang C, 311. Mahusay! Tunay ngang ikaw ay magaling na sa pagbibilang. Kaya naman, tayo ay magtutungo sa ating pangwakas na gawain. Dumako tayo ngayon sa pagsagot sa ating pagsasanay. Gamit pa rin ang inyong lapis at papel, isulat ang inyong mga sagot. Unang bilang. Ilan ang katumbas na bilang ng nasa larawan? Halina't sagutin natin ang ating gawain. Para sa unang bilang, ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay 512, tama ang iyong sagot. Ikalawang bilang, ilan ang katumbas na bilang ng nasa larawan? Para sa ikalawang bilang, kung ang sagot mo ay 824, tama na naman ang iyong sagot. Ikatlong bilang, ilan ang katumbas na bilang ng nasa larawan? Para sa ikatlong bilang, kung ang sagot mo ay 800, tama ang iyong sagot. Ang pagbibilang ay isang mahalagang bagay na dapat matutuhan ng bawat isa. Maaari itong bilangin sa paraang isahan o grupo tulad ng 10 at 100 na kung tawagin ay pangkatang pagbibilang. Ginagamit ang Base 10 Blocks Approach upang maipakita at makilala ang mga bilang mula 100 hanggang 1,000 sa pamamagitan ng paggamit ng flats, longs, at ones. Ang flats ay may katumbas na bilang na 100 o hundreds. Ang longs naman ay may katumbas na bilang na 10 o tens. At ang ones naman ay may katumbas na bilang na isahan. Para sa ating takdang aralin, sagutin ang gawaing ito. Maaari kayong magpatulong kay nanay o kay tatay, pwede rin kay ate o kaya naman kay kuya. At sa susunod nating pagkikita, ay malalaman natin kung tama ba ang inyong mga kasagutan. Bilangin ang nasa larawan. Piliin ang iyong sagot sa kahon sa ibaba. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bawat bilang.
nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Inaasahan kong sasamahan niyo ulit ako sa ating susunod na pagkikita para sa isa na namang siksik at makabuluhang pag-aaral ng bagong konsepto sa matematika. Muli, ako si Teacher Bads, ang inyong bibong guro na lagi nagpapaalalang huwag matatakot, ugaliin ang pagtatanong at laging isa-isip, math ang katulong sa ating pagsulong. Kaya mo, kaya ko, kaya natin to. Sama-sama tayo sa pagkatuto. Hanggang sa muli, paalam!